bukas na, isang tulog na lang at masasaksihan na ng mga Pilipino ano ba ang magagawa at gagawin at mangyayari sa Justice Committee na merong regular member kasama ang chairman, 39 na membro ng Kongreso. Pagkasama yung mga ex-officio ay aabot ng mga 50 ang mga congressman. Pero dyan po sa Kongreso, kahit hindi ka member ng komite, pwede kang mag-participate, magtanong. Kaya lang may mga limitado yung galaw ng iba. Pagdating sa botohan, hindi kayo kasali. Kasi member lang ho ang sinasali. Ito ay kaugnay ho dyan sa ground, doon sa mga titingnan na mga basihan, umano, ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Katulad ng mga sinabi ko na sa mga nakaraan, as of now, wala akong pagbabago. Si Ramil Madriaga na testigo at si NBI Director Matibag ay parehong pupunta ng komite at magsasalita. Ang ombudsman, ganon din. Ang ombudsman ang isusumite yung Statement of Asset and Liabilities o SALN ni Sara Duterte. Ang NBI pupunta para isumite ang kanilang investigasyon tungkol sa pagbabanta sa buhay at pag-uutos na sa buhay, laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker Romualdez. Galing kay Sara Duterte nung kanyang press conference. Okay? At kay Madriaga naman ay yung kanyang sinumpaang salaysay na kanyang patutunayan na siya ay bagman, siya ay tagahatid ng pera ng pangalawang Pangulo noong mga panahong yon sa Department of Education at Office of the Vice President 2022 hanggang 2024. Yung tatlong yan ay mabibigat po na issue. Hindi ko alam kung paano pagsasabay-sabay niyan. Pero yung tatlong yan ay nakapaloob po doon sa impeachment complaint, sufficient in form, sufficient in substance, at saka sufficient in ground na tatalakayin na nga sa komite. Ito'y mangyayari dahil wala hong order na ipatigil ang Supreme Court. Walang temporary restraining order. Pinagkukomento lang sa petition. Yung dalawang petition na yung ginawa ng kampo ni Duterte, yung pinatitigil ang hearing at saka yung kino-question, yung pagsusomon, supena sa mga resource person at ebidensya, wala rin hong desisyon pa as of now ang Korte Suprema, kung di tayo nagkakamali. So dahil dyan, dahil bukas na ito, tuloy-tuloy yan. April 14, ang Korte sa Maynila, kung saan Regional Trial Court, ay nagbigay ng pahintulot sa Committee on Justice na mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon nasa Kongreso si Madriaga. Okay, ang Ombudsman at saka NBI wala akong court order para siya ay mag-attend. Voluntary lang gagawin niyan base sa supena. Kaya po may ganyang order ang Korte dahil si Madriaga ay merong nakapending na kaso. At yan ay hindi basta-basta madadala sa hearing ng Kongreso kung walang approval ang Korte. Dahil ang Korte ang meron jurisdiksyon sa kahit sino na akusado kapag under trial ang kaso. Yan po yung prosesong yan. Kaya nung mag-request ang Committee on Justice, inapproban, granted sa RTC, kaya ayun, pinahintulutan. Alas 8 hanggang alas 5. Pero alam ko 10 o'clock ang hearing, so mahaba yan. Hindi ko alam kung may sasalang ang tatlong yan. Yung sinumpang salaysay ni Madriaga, yung ipipresentan dokumento ng NBI, o yung dokumentong ipipresenta naman ng Ombudsman sa salin. Tatlo ho yan na aasahan nating matatalakay. Kung paano gagawin yan, aabangan na lang natin. Hindi natin pwedeng pangunahan. So, hindi ko sinasabi itong ating abangan, kayo ay pabor o hindi. Ating abangan dahil ito ay kadagdag na kaalaman para sa atin. Ito yung paghahanap ng katotohanan sa perang nawawala na gastos ng hindi tama. Totoo bang may korupsyon? Totoo bang may pang-abuso? Yan ho ang aalamin. Okay? Hindi man korte ang Justice Committee, pero sila merong authority sa ilalim ng saligang batas. Taliwas ito sa paniniwala ng Duterte Camp na walang jurisdiksyon ang Justice Committee. So isang isyong politikal at legal yan. Pero ngayon, ang seryosong desisyon
ng Committee on Justice, Chairman Luistro at Speaker D ng Kongreso, ituloy at tuloy ito. Walang pwedeng makapigil. Okay? At kanilang sasagutin sa loob ng 10 araw after nilang ma-receive ang order ng Supreme Court na sila'y magkomento sa naunang petisyon na sila ay ipinapatigil. Ay wala pa ho yun eh. Yung 10 days ilalampas doon sa schedule ng hearing, kaya ho magtutuloy-tuloy. Talagang lahat ng paraan sa puntong legal, pinipigilan ang kampo ni Sara. Yan ang aking observation at opinion. Pero sa puntong legal, gagawin din ng Kamara at ng Committee on Justice ang kanilang trabaho. So labanan ito ng kanilang interpretasyon at paniniwala sa batas. Kaya naman tayo, na mamamayang Pilipino, ay nag-aabang lang dito. Ako, hindi ko sila pangunahan. Pero sa tingin ko, sa aking personal na opinion, ang saligang batas ang dapat masunod. Mayroon jurisdiction at obligasyon ang Kamara na kanilang trabahuin ang kanilang trabaho at hindi pwedeng ipasa sa Senado ng ganon-ganon lang. Kasi ganito yan. Pag mabilis na ipinasa sa Senado ang kaso, sasabihin ng mga, alam mo na kung sino, minadali, pangharas ito, panggigipit ito, inabuso ang kapangyarihan. Ngayon naman na hindi pa pinapasa at dinadaan sa tamang proseso, ang sinasabi nila, mali pa rin. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, ayaw nila pag-usapan ang impeachment ni Sara. Ayaw nilang ma-impeach si Sara. Ayaw nila na talakayin ang issue laban kay Sara. Ay mali yun. Kasi may batas. Di ba? Tingnan ninyo. Pag ito'y minadali ng Kongreso, sasabihin harassment. Bakit minadali? Walang due process. Pero pag hindi naman ipinasa kaagad sa Senado, kung saan hinihintay nila doon, sasabihin naman panggigipit. Ha? Di ba? Fishing expedition daw, paghahanap ng ebidensya. Ayun ang trabaho ng Justice Committee. Maghanap, magdetermina ng ebidensya. Magpipresenta ang mga nag-aakusa. Kung anong kaso, anong ebidensya mo, at anong testigo mo. Yan ang trabaho ng Kongreso. Hindi naman sila magpo-provide eh. Kaya nga nila sinusumo ng mga ahensya ng pamahalaan certified to copy. Ang gusto nila, kung anong sinabi ng complainant at mga testigo, papatunayan ng Estado kung merong talagang kopya, certified true copy. Kaya nga yung Philippine Statistics Authority at saka COA, pareho yung sinomon. Sila din dapat ding humarap. Totoo bang tao si Mary Grace Piatos o hindi? Ayun, kaya merong kanya-kanyang division yan. Para lang yung alamin. Yung nakikita ko ngayon na ginagawa ng Kongreso, yan ay kanilang obligasyon. Kung ang tingin ng kampo ni Sara ay mali, ay karapatan nilang magsabi ang mali. Pero kung ano ang sinasabi ng batas. Buhay na buhay pa kasi yung 1987 Constitution eh. Hindi naman tayo pwedeng lumis doon. Pag lumis ka doon, mas delikado. Please like and share.